Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, napakainit ngayon ni Marcoleta, no? Tungkol doon sa 75 million na natanggap niyang gift, donation, galing kila Mike Defensor. Ito yung naging mitsa para makasuhan siya ng plunder. Ito yung problemang kinakaharap niya ngayon. Itong 75 million. Pero may ibinunyag si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon daw silang information na nakuha na hindi lang yan 75 million. Patay. Patay, ano? Ayon yan kay Senador Ping Lacson. Natatawa pa ng sinabi yan ni Senador Ping Lacson sa programa ni na Ronald Llamas sa kani Ed Lingao. Kaya lang, nung tinatanong kung sino ang source ni Lacson, sabi niya, tanungin niyo si Ronald Llamas. Nagtatawanan pa sila Linggaw niyan, sila Ed Linggaw. Ito talagang si Senador Ping Lacson, medyo ano rin ito kay Marcoleta Alam naman natin na magkalaban na matindi ang dalawa na yan, si Marcoleta at saka si Lacson. Ngayon, sabi ni Marcoleta, ang promotor nitong kaso kong ito ay si Ombudsman Remulla. Kasi nung nasa Senado siya, tinanong siya, gagawin mo ba na i-bend ang law para sa purpose na gusto nyo? Sabi ni Ombudsman Buying daw, yes. Pwede naming i-bend ang law. Kaya sabi niya, itong ginagawa daw sa kanya, ito yung pag-bend ng law. Tapos, sinabi daw ni Senador Ping Lacson, malamang mga siyam na senador yan nakakasuhan sa amin sa Senado. Sinama na naman niya ako Ang sinasabi niya, planado raw yung pag-aresto sa kanya dahil sinabi ko raw noon sa interview na siyam daw na senador ang makukulong. Ang sagot ko nga doon, hypothetical yun kasi pag-uusapan noon yung base number. Kasi nasa Constitution, 2/3 vote of all members of the Senate. 24 kami. So nagbigay ako ng hypothetical scenario na kung halimbawang siyam yung makulong, di 15 na iwan. Di parang formality na lang yung acquittal. It was all hypothetical. So dinugtong niya doon sa kanyang sitwasyon ngayon na inanticipate ko na raw na makukulong siya along with 8 others. So maling-mali yung kanyang premise. Nagagaslighting na naman siya dahil iniiba niya yung issue, naninisi ng ibang tao. Kung titingnan natin yung background ng kanyang kaso, sa kanya lahat galing yung ebidensya. Sabi nga ni Ombudsman Boying, di ba? Kaya nga nakakatuwa kasi ang defense ng iglesia, ng INC, kay Senator Marcoleta, selective justice. Parang ang daming connotations para sanga-sanga tapos transparency, accountability. Yun nga ginawa ni Senator Marcoleta Very transparent siya. Sinabi niya tumanggap siya ng 75 million at yun at ang deklarasyon niya hindi pa naman campaign period. At sabi niya congressman siya noon. Kaya nga siya sa sariling bibig kasi nanggaling lahat yung ebidensya, kaya siya napailan. Tama sinabi ni Ombudsman Boying, di ba? Na hindi naman kami naghanap nito Ito parang bumagsak sa aming lap dahil motu proprio, nandyan yung violation at hindi na, parang nabanggit ko rin sa privilege speech ko Kaya lang hindi ko na isama yung plunder. Sinabi ko lang noon, indirect bribery. Kasi in relation to your office, kapag tumanggap ka ng regalo, ng pera, maliwanag na violation sa batas yun. Now, plunder, hindi ko rin na-realize ito na ang plunder pala, hindi limitado sa public funds. Dahil pagka ill-gotten wealth ang pinag-uusapan at a series of acts, plunder talaga ang bagsak mo. Kaya ito daw nangyayari sa kanya ngayon, ito na yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Kaya ang sinisisi ni Marcoleta sa nangyayari sa kanya ngayon, si Ombudsman Remulla at si Senador Ping Lacson. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, sa totoo lang sa ito interview sa kanya, public na interview. Televised yun, naka-livestream pa.
Hindi lang 75 million yan. Actually, ito, palagi ko, alam din ni Ronald ito. Hindi lang 75 million na natanggap niya eh. Malaki. May information na ganyan, dinedevelop namin. Sabi ko at bulungan niyo si Ronald, alam niya yan. Sa kanya nang galing yung initial information na yan, sa kanya nang galing, dinevelop ko lang. So, na-develop Do we niyo na. trust that information? So sir, na-develop niyo na po. And Work in progress. May mga na-identify na kami. Work in progress. Remember, I'm still a member of the Blue Ribbon. Yes, sir. Nalilinkwit Yes, sir. ko yan noong nag-reorganization. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, pagod na ako and I keep losing old friends and creating new enemies. Ganyan, deja po ito sa akin eh. Kasi noong nilabanan ko yung pork barrel, nag-privilege speech ako ng yung leading without pork. Nawala na ako ng mga kaibigan noon sa Senado, maski sa Kongreso. So eto na naman ako, Blue Ribbon Committee Chairman, ganun na naman ang nangyayari. Meron mga hindi ko makausap sa akin. Eh, alam mo, nakakapagod din yan eh. Yeah. Sabihin na nating, alam mo, tao rin lang naman tayo. Matigas yung dibdib ko, Ronald, Ed. Pero alam mo, lagi may human element sa bawat tao, di ba? Every human being, merong human element na parang, ano ba itong ginagawa ko? Parang gano'n, tinatanong mo yung sarili mo. So, nung nag-reorganize at saka nag-reorganize ulit nang mabalik sa amin yung mayorya, sabi ko ayoko na kung pwedeng ipasa na natin si Eva yung chairmanship. I'm willing to be a member. I'm willing to be a vice chairman. Kaya vice chairman ako ngayon. So, nandiyan pa rin yung aking papel na magtrabaho but more behind the scene than nasa forefront. Yes, sir. But are you free to disclose at least some of the details of your investigation so far? Your investigation? Not yet. Not yet. Baka magalit sa akin si Ronald. Hindi lang 75 million. Hindi, sa totoo lang naman talaga. Alangan namang 75 million lang talagang natanggap niya. Ang dineclare niya lang na natanggap niyang donation yung kay Mike Defensor, yung sa isang ang apelyido ay Viray at saka yung Spirito. Pero marami sinabi niya rin naman sa programa na marami siyang donors. Kaya lang, yun lang yung dineclare niya. Yun lang yung dineclare niya. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi, may nalaman kami, marami pa. Marami pa na hindi niya dineclare. Baka nga si Bunuan, dahil nag-state witness na ngayon, baka mabanggit pa o mag-testify pa si dating DPWH Secretary Bunuan tungkol doon sa 500 million pesos na hiningi sa kanyang pabor. Yun ay 500 million na noong November 2022, nung confirmation ni Secretary Bunuan, ito yung dinil. Kasi si Secretary Senator Marcoleta ang chairman ng Committee on Public Works na nangangasiwa sa confirmation ni Secretary Bunuan. At nakita naman namin sa dokumento na nanggaling doon sa files ni dating Undersecretary Cabral na meron talaga allocables na 500 million. At natatandaan ko nung meron kaming committee hearing sa CA, I think mga armed forces officers to. Noon pa ito, lumapit sa akin yung mga, kasi nilabas ko ito lumapit sa akin yung mga congressmen na it so happened na noon pa lang 2022, nandyan na rin pala sila sa CA. And they were egging me. Sabi niya, Senator, tama yan. Ituloy mo lang yung expose mo kasi totoo yan. Parang nire-refer nila na bukulan talaga kami. Kasi ginamit sila na kaya actually 1.5 billion nga yan ang hinihingi pero 500 million lang na ibigay. Medyo to kasi nabanggit yan na noong DPWH Secretary si Bunuan at i-confirm siya ng Commission on Appointments, humingi daw ng pabor ang isang kongresista. Humingi ng pabor kapalit ng parang i-endorse susuportahan niya na makalusot ito sa Commission on Appointments pero bigyan siya ng proyekto. Parang bibigyan siya ng 500 million worth of projects. At sabi, binigay ito. Itong hinihingi umanong ito ay ibinigay. Ngayon, ang sinasabi na na humingi ng ganyang pabor ay si Marcoleta. It is my honor to sponsor
the confirmation of the ad interim appointment of Manuel Manligas Bonoan as Secretary of the Department of Public Works and Highways. Itong mga ini-expose ngayon ni Senador Ping Lacson, problemado na nga si Marcoleta doon sa 75 million, ang dami niya pang dinadag. Kaya mainit na lalo ang dugo ni Marcoleta sa kanya. Kaya lang, para kasing ang pakiramdam ni Ping Lacson dyan, nakaganti din ako sa iyo. Ha? Si Lacson, mainit ang dugo dyan kay Marcoleta. Sa nangyayaring ito kay Marcoleta, natatawa na lang si Ping Lacson. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.